Ating simulan ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay ang ating unang misa nobinaryo para sa karangalan ng ating mahal na Birheng Maria, ang ina ng walang mag-ampon. At ngayon din ay ang ikalimang linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na piging, aminin muna natin at pagsisihan ng ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawadin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Hmm. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tinunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mo si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
He hello? Ayun. Natilisod sila sapagkat hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Dapat kayo ay isang lahing hinihirang ng mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kaniya at mahayag ang mga kahangahangang gawain niya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilisan ng kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay.
Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan kami. Sumagot si Jesus, Patagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kaniyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay mahagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pagpala isang mapagpala at isang mapayapang gabi mga kapatid. Ngayon ay katulad ng sinabi ko kanina ang ika-5 linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At ngayon din ang unang misa na binaryo para sa karangalan ng inyong patron, si Maria ang ina ng walang gampon. Ngayon din, no, sa aming pagtahak dito sa aming pagtahak sa journey na ito, sa paglalakbay na ito. Ngayong araw ay aming ginugunita rin ang pagkakatatag ng Batch of Saint Gregory the Great, ang aming samahan sa seminaryo, no, noong kami marami pa lamang. At ito ang aming naging unang pundasyon, ng aming naging unang samahan sa pakikitungo dito sa komunidad na ito. At ngayong ika-5 linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ay malinaw ang paanyaya ng Diyos. Magtiwala kay Jesus at sundan siya sa gitna ng kalituhan at hamon ng ating mga buhay. At sa ating ebanghelyo sinabi ni Jesus, huwag mabagabag ang inyong puso. Dahil sabi niya na siya ang daan ng katotohanan at ang buhay. Mga kapatid, sinabi niya ito sa mga alagad na nalilito at natatakot, sa mga alagad na nangangamba. No? Parang tayo rin paminsan-minsan.
May mga araw na hindi natin alam kung saan patungo ang buhay natin. May mga desisyon na hindi natin na maikim-ikim na may plano na mabuti at may mga desisyon na mabigat na dagdag pa dito ay may mga problema na parang walang malinaw na sagot. Palaging malabo, palaging pasikot-sikot na hindi mo alam kung saan ang iyong patutunguhan. At sa gitna ng lahat, hindi sinabi ni Jesus na huwag kayong mag-alala, ibibigay ko ang map. Ngunit ang sabi niya, ako ang daan. No? Ibig sabihin, hindi lang direksyon ang kailangan natin, kundi isang taong susundan. At sino ang ating susundan? Ang ating Panginoong Kristo. Siya mismo. At siya, at siya talaga ang ating daan. Kaya hindi na natin kailangan ng mga mapa dahil siya na lang ang ating susundan. Siya na lang ang tala ng gabi. Siya na lang ang ating kaliwanagan. At mayroong akong isang kwento, no? Nung kami nasa seminaryo, kami pa ay nasa isang klase, no? Kami ay isang grupo ng mga seminarista na naatasang mag-organize ng isang malaking gawain, no? Ang gawain yun ay event sa alumni ng seminaryo. At sa simula ng pagpaplano ay maayos, no? Kaso ang problema ay syempre kami 12 yata kami nun. Syempre dahil kami 12 na miyembro, kami rin ay may 12 utak, no? May sari-sariling pamamaraan, may sari-sariling technique, may sari-sariling mga hangarin, may sari-sariling mga haka-haka, at may sari-sariling diskarte. At sa gitna ng mga discarding iyon, habang tumatagal na kami ay nagbe-brainstorm, kami ay nagpapahayag ng aming mga hangarin, ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, no? Kaya lahat kami ay may kanya-kanyang ideya kung paano gagawin ang proyektong iyon. At kung hindi ko lang ipagmamayabang, no? Ako pa ang isa sa mga gustong mauna, no? Doon sa pag-organize ng isang gawain iyon, ng alumni event na yun, no? At syempre may mga kasama ko ngayong magpatalo, no? Lalong-lalo na si Reverendo Padre Marcelino C. Gonzales, ang isa sa aking mga kasama na ako'y nasa seminary pa lamang. At hanggang sa nangyari ay maapektuhan na ang aming samahan. At dumating sa punto na hindi na sila halos nag-uusap, o ang aking mga kasamahan ay hindi na nag-uusap na maayos. Ako'y patahi-tahimik lamang sa isang sulok. At yung dati naming pagkakaisa ay napalitan ng katahimikan at pagtatampuhan, no? Kaya buti itong si Padre Marcelino, no? Lagi kong kasama yan, eh. Diba? At kaya nangyari, no? Ako, dahil kaklose ko yung isang professor namin, pinuntahan ko ang aming professor. Ang isang professor na yun ay tahimik, no? Kaya tawag namin sa kanya, Amen.
with only a few words. No? Dahil ang kanyang mga pagtuturo sa aming samahan sa classroom ng seminaryo, ang kanyang pagtuturo ay straight to the point, no? Wala nang pasikot-sikot pa, wala nang iba pang eskanita na dadaanan, wala nang panggulo pa dahil ito ay straight to the point, no? Kaya nung lumapit ako sa aming professor, sinabi ko sa kanya, "Prof, Father, ah, kami po ay may problema, no? Ang aming samahan ay may problema. Ito ay dahil sa event ng alumni homecoming. Gusto po namin gawin ito ng tama, pero hindi na po namin alam kung paano aayusin ang aming sitwasyon dahil kami na ay nag-aaway-away, kami na ay nagtatampuhan at nahihirapan na po kami sa isa't isa. At habang ipinahayag ko ang aming problema, ay tahimik na nakinig ang propesor na iyon, no? At ang kanyang sinabi ay hindi mahaba. Simpleng-simple lang. Kaya sabi ko sa inyo kanina, Amen. There's only a few words. Walang mahabang paliwanag, walang sermon. Kaya tinignan niya lang kami, tinignan niya lang ako, at ang kanyang sinabi sa amin ay WWJD, no? Kaya sabi ko sa kanya, Father, ano yan? Link ba yan? World Wide Web ba yan? Diba hindi? Kanyang sinabi ang kahulugan ng WWJD. Sinabi niya, what would Jesus do? WWJD, what would Jesus do? Parang napakasimple lang ng sinasabi niya. Ano ang gagawin ni Jesus? Pero tumama sa aming mga puso ang katagang iyon. No? Kami ay umalis sa kanyang opisina, nadala ang tanong na iyon, at habang nag-uusap kami, ay sinubukan naming ilapat ito sa aming sitwasyon. At aking napagtanto sa what would Jesus do, na kung si Jesus ang nandito, magpipilit pa siya na siya ang masusunod o siya ang musunod? Kung si Jesus ay nandito, magtatanim ba siya ng sama ng loob? Kung si Jesus ay narito, siya ba ay makikinig, magpapakumbaba at magbibigay daan? Unti-unti habang aming kinikimkim, habang aming kinakain ang mga katagang iyon, ay nagbago ang tono, nagbago ang aming pamamahayag, nagbago ang aming mga paraan ng tono ng usapan. May isa kaming kasama, sinabi niya, nang may lakas loob, sinabi niya, pasensya na. At may sumunod, sige, pakinggan natin ang isa't isa. At isa pa ay nag-alok. Magtulungan na lang tayo para ma-resolve na ang isyong ito. At doon naayos ang issue. Doon naayos ang problema. Dahil hindi kami naging perfecto. No? Kaya ang aming ginawa, sinunod na lang namin si Jesus sa paraan ng kanyang pag-iisip at kanyang pagkilos. No? Napakasimpleng kataga na minsan hindi natin kailangan ng komplikadong sagot dahil nandoon na di ba? Nandoon na sa harap mo. Hindi mo na lang pinapansin, hindi mo na lang ino-observe, hindi mo na lang iniisip na mabuti kung ano talaga ang sagot na iyon, kung ano talaga ang nilalaman ng katagang iyon. At kailangan lang natin ay ang tamang tanong na what would Jesus do?
At sa unang pagbasa mula sa mga gawa, ay nagkaroon din ng problema sa ating komunidad. Sa kanilang komunidad, no? Maraming mga tao na may reklamo, maraming mga hindi pagkakapantay-pantay, pero hindi nila tinakasan ang mga problemang iyon, hindi nila iniwanan ang mga problemang iyon, inayos nila at nagtalaga sila ng mga taong mag-leading forth. Ano ang resulta? Lalong lumalaganap ang salita ng Diyos. Ibig sabihin ng problema, kapag hinarap sa tamang paraan, ay nagiging daan pa ng pagpapala. At sa ating ikalawang pagbasa, sinabi ni Pedro na tayo ay mga batong buhay. Hindi tayo perpekto, pero bahagi tayo ng binubuo ng Diyos. Bawat isa ay may papel, bawat isa ay may ambag, bawat isa ay may patakaran at may isang at ang lahat ay may gawain. No? Kaya tanungin natin ang ating mga sarili. Sa pamilya ko, kapag may away, ano ang gagawin mo kung si Jesus iyon? Sa trabaho o sa eskwela, no? Kung may problema, ano kaya ang gagawin ni Jesus doon? At sa ating mga puso, kapag may galit o kapag may kinikimkim tayong galit o takot, ano kaya ang gagawin ni Jesus sa kanyang pamamaraan at pag-iisip? At katulad no sa ating ebanghelyo, no? O sa ating unang pagbasa, rather, ay naway tularan natin ang mga taong hindi iniwanan o hindi tinakasan ng kanilang mga problema. No? Ito ay hindi nila inabandona. Kaya ating tularan ng ating mahal na ina, ang ina ng walang mag-ampon. Dahil hindi niya iniwanan, kanyang inalagaan, kanyang inampon ang mga ulila. Lalong-lalo na ang mga taong nasa lansangan, ang mga taong walang tahanan, ang mga taong walang magulang. At mga kapatid, kapag si Jesus naman ang ating sinunod, nagbabago ang direksyon ng ating buhay. At doon natin mas mauunawaan ang sinabi niya, na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At kapag sinusundan mo si Jesus, hindi ka man agad makarating, hindi ka naman maliligaw. At kapag pinakinggan mo siya, hindi ka man agad makaintindi, hindi ka malilinlang. At kapag kasama mo siya, kahit mahirap ang daan, may buhay kang punong-puno ng pag-asa. Kaya sa araw-araw, naway gawin nating simple ang pananampalataya. Sa bawat desisyon, sa bawat problema, sa bawat pagkakataon, tanungin mo ang iyong sarili, what will Jesus do? At kapatid, sundin mo yun. Amen. Magsitayo na po ang lahat, ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, nagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, naog sa kinaroonan ng mga yuma, na may katlang araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluktok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula kung sa ng buhay at mga matay na tao,
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manatili magsiupo na pong lahat para sa pag-aaral.
Manalangin, manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kabutihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kaming pinagsas, pinag, pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo ang Panginoon at sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sangkatauhang namihasa sa pagkasalawa. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok pangmamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong itinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanalo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin, ipahayag natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat kayong aming iniaalay sa iyo, ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami
ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobing mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Hello? Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, kaisa ng mga apostol, mga martir, ni Santa Ana ng walang magampon, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming obispong si Jose at si Miguel sa platapormang ito, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan nang iyo'y tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito. Sa ilang sandali po ay banggitin natin ang mga minamahal natin sa buhay na maagang namayapa sa mundong ating kinatatayuan. Kami ay maaasang makakararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kanindigang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, na siyang pinagdadaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at tulo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Piniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumayo din. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Quod posset sanguis Christi, custodi et me in vitam aeternam. Amen. Body of Christ, the body of Christ, the body of Christ. Amen.
Magsitiyo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makakakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagpabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod na po ang lahat at ating dasalin ang panalangin sa unang araw ng Novena. Aming Panginoon at Diyos, minsan sinabi mo sa iyong mga alagad, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag pigilan. Sa mga katulad nga nila ang kaharian ng Diyos. At pinaalalahanan mo ang matatanda na kailangan nilang maging tulad ng mga bata upang makapasok sa langit. Sa araw na ito, inihahabilin namin sa iyong banal na puso ang lahat ng mga suliraning may kinalaman sa mga bata. Ikaw na hinangad na ang iyong ina ay parangalan sa taguring Santa Maria ng mga bata, martir at pinabayaan. Tanggapin mo ang aming mga panalangin na inilalahad sa kanyang pamamagitan. Amen. Magsitiyo po ang lahat. Regina Coeli. Gaudete Laetare Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus qui per resurrectionem Filii Tui, Domine nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es, resta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa anunsyo. Audible. Okay ba? Okay. Magandang gabi sa inyong lahat at maligayang pagdating sa pambansang dambana ng Ina ng Walang Mapag-ampon dito sa Santa Ana, Manila. Kung mapapansin niyo po, ngayon niyo lang po ulit ito nakita ulit matapos ang halos ilang buwan na pananatili, halatang tayo ay inabando na, pero dahil sa gabay ng ating mahal na Ina ng Walang Mapag-ampon ay naibalik sa atin at naitayo natin muli ang makasaysayang simbahan ng Santa Ana na kung saan ang unang itinatag ng mga Pransiskano, misyonero sa labas ng Intramuros. Kaya mga kapatid, tayo nagpapasalamat sa ating mahal na Ina sa paggabay sa atin patungo dito sa simbahan ng Santa Ana at lalong ikalat at maihayag ang debosyon ng Birhen. Ngayon, nagpapasalamat tayo sa nagdiriwang ng unang isaw nobenaryo na si Padre Cole Andre Esparza ng Diocesan Shrine ng St. Magdalene. Maraming salamat po, Padre, sa pagpapaunlak at sa diriwang ng banal na misa. Kasabay at sa buong komunidad ng Santa Ana, nagpapasalamat po kami sa lahat na nag-ayos at mas lalong tumatangkilik at sumusuporta sa aming orden. Ngayon, bukas, araw ng Lunes, ika-4 ng Mayo, ang magdiriwang ng ating ikalawang araw ng nobenaryo ay si Reverend Father Felix Petate OFM, ang guardian ng Our Lady of the Angels Seminary sa Novaliches. Ngayon, hinihingi ko po ang inyong suporta at inyong pagmamahal sa donasyon upang mas lalong mapaganda ang ating magandang simbahan. Nagpapasalamat din tayo sa ating committee at sa ating nagla-live na si Brother Julito. Maraming salamat, Brother Julito. At ngayon kapiling din po natin ang Minister Provincial ng province na si Father Pius Kimi OFF. Muli, nagpapasalamat po ulit kami at naway suportahan, makita po namin kayo ulit bukas, eksaktong oras o mas maaga pa upang ipagdiwang ang Fiesta ng Desamparados, lalong-lalo na sa ika-8, no? Ikawalong sentenaryo ng pagkabuhay ni San Francisco ng Assisi.
na ngayon ay tinuturing taon niya ngayon o 2026 at ang ika-10 taon ng pagkakatatag ng mga Pransiskano dito sa Roblox. Muli nagpapasalamat po kami at pagpalain kayo ng may kapal. Pax et Bonum. Maaari na po magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng aking mga kasamahan sa aming batch ng San Gregorio Magno, kami po ay nagpapasalamat. Kami nina Reverendo Padre Marcelino C. Gonzales, Reverendo Padre Tom Jonathan Amoris, Reverendo Padre Edsel John C. Santos, at Reverendo Padre Paul Rojas Wu, no? Na sa patuloy na pagtatangkilik at patuloy na paggabay sa aming bilang isang batch, bilang isang magkakapamilya dito sa komunidad na ito. Ako din ay nagpapasalamat sa ating mga Franciscan Brothers, no, sa kanilang pag-imbita sa akin ngayon sa unang misa nobinaryo para sa karangalan ng ating patron, ang ina ng walang magampon. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat ng nakisama at nakidalo sa misang ito, ay nagpapasalamat sa inyo, sa ating live streamer, sa ating MOAS, at sa lahat na nagsimba. Maraming salamat sa inyo. Ay lamang maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos.